Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay lubos na umaasa na kayo pong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating mga pag-aaral ay hindi apektado ng Delta variant ng virus at hindi ito magiging hadlang upang tayo po ay hindi magpatuloy ng ating mga pagsasaliksik ng mga salita ng Diyos. Manapa ay lalo tayong dapat na magsikap na maragdagan ng ating mga kaalaman tungkol po sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating patuloy na pakikipag-aralan at pakikipagkaisa sa ating mga ginagawang pagtalakay sa channel na ito. Ang ating pong teksto ay ang mababasa sa Aklat ng Unang Mga Hari, ang kapitulo ay 8 at ang talata ay 46. Ganito po ang mababasa. Kung sila ay magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila. Dito po ang nagsalita ay ang haring si Solomon. Sa kanyang panalangin sa ating Panginoong Diyos ay mayroon po siyang sinabing mga pahayag. Kung sila ang wika ay magkasala laban sa iyo. Tinutukoy ni Solomon ang bayan ng Diyos sa makatwid bagay ang mga anak ni Israel. Kung sila ay magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Sana po ay napansin natin yung phrase na walang tao na di nagkakasala. Yun po ang paliwanag ng hari doon sa pauna niyang sinabi, kung sila'y magkasala sa iyo, sa makatwid bagay ang mga anak ni Israel. Bakit daw po? Sapagkat wala ang wikang tao na hindi nagkakasala. Sino man na nasa kategoryang tao o nasa kalagayang tao ay tiyak na tiyak makagagawa ng kasalanan o magkakasala. Yun po ang ibig sabihin dito ng haring si Solomon. Ang tao, pagka siya po ay nasa ganoong kalagayan o siya po ay nasa kalagayang tao, isang bagay ang tiniyak ng matalinong hari. Magkakasala po siya. Ngayon, ang ating itanong sa Biblia, si Kristo po ba ay nagkasala? Bakit po natin itinatanong? Sapagkat malinaw nga yung deklarasyon ng hari. Walang tao na di nagkakasala. Sabi po nung iba, si Kristo raw ay tao. Yun daw ang kanyang likas na kalagayan. Kaya nga, itanong po natin, si Kristo ba ay nagkasala ayon sa Biblia? Unang Pedro 2:21 at 22. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Binabanggit po rito si Kristo.
Nagkasala po ba siya? 22. Na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Maliwanag po, letra por letra. Si Kristo ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ano po ang dapat nating maalaman kung bakit ito ay sinasabi ni Brother Ren? Bakit po ito inihahayag ng inyong lingkod? Ito po kasi ang ating gagawing pang-counter doon sa pahayag ng INC 1914 sa kanyang pasugo o sa kanyang magazine. Doon sa centennial issue ng pasugo, meron pong ganitong nakasulat, pahina 62. At pagkatapos, atin pong ihambing yung ating nabasa dito sa paniwala ng INC sa kanyang isinulat sa pasugo. Pahina 62. These differences between the true God and Christ only prove that Christ is not God. Ano po ang sabi rito kung ililiwat natin sa Pilipino? Ang mga pagkakaiba sa tunay na Diyos at kay Kristo ay nagpapatunay lamang na si Kristo ay hindi Diyos. Yan ang paniwala ng INC na nakasulat dito sa kanyang magasing pasugo. Ito ang wikang mga differences, mga pagkakaiba between the true God at kay Kristo ay nagpapatunay lamang na si Kristo ay hindi Diyos. I-apply po natin yung ating binasa sa Biblia na sabi ni Brother Ren ay pang-counter naman natin dito sa claim ng INC, na ang claim ng INC dahil ang wika may pagkakaiba, may differences, yung tunay na Diyos at si Kristo na binabanggit ng INC sa kanyang magasing pasugo, yun ang wika, ang ebidensya, yun ang pruweba at patutuo na si Kristo ay hindi Diyos. Balikan natin yung ating binasa. Ano po ba yung ating binasa ng mga talata sa Biblia? Kung napansin po ninyo, ang binasa ko po ay yung pagkakaiba naman ni Kristo sa tao ayon sa nakasulat sa Biblia. Ang binasa ko po ay yung difference between Christ and man ayon sa Biblia. Ngayon, kung atin pong susundan yung prescription o reseta ng INC na binasa natin sa kanyang magasing pasugo, pag nakita natin na merong pagkakaiba o difference si Kristo sa tao, lilitaw, hindi tao si Kristo, na gaya ng maling paniwala ng INC. Ang atin lamang iniya-apply yung prescription mismo o reseta ng INC upang kontrahin, upang salungatin at i-counter yung kanyang maling paniwala na nakasulat sa pasugo na dahil ang wika sa mga pagkakaiba ng tunay na Diyos at ni Kristo, katunayan ang wika na si
Kristo ay hindi Diyos. Yung atin namang pang-counter, kung maipakita ko at nabasa ko na nga, yung pagkakaiba ni Kristo doon sa tao, ang katunayan, maliwanag po, hindi siya tao na gaya ng claim ng INC. Sana po napansin ninyo yung aking punto. Kung nabasa ko at nabasa ko naman na ang tao ay nagkakasala, walang tao na di nagkakasala, samantalang si Kristo ay hindi nagkasala, malinaw, iba si Kristo sa tao. Mayroong difference between Christ and man. Eka nga, mga magulang at mga kaibigan. Kaya anong ibig sabihin nito? Batay sa reseta ng INC, hindi tao si Kristo. Gaya rin naman ang kanilang paliwanag dito na napakadali namang sagutin, kasi ang kinuha nila dun na sinabi nilang differences, nung nandun po sa mga araw ng kanyang laman si Kristo. Isang sitas lang yun, tapos na yung mga paliwanag ng INC. Pero ang ginagawa natin, sinusundan natin yung kanilang argumento para matapatan natin yung kanilang mga maling paniwala. Dahil ang wika may pagkakaiba, si Kristo sa Diyos o hindi Diyos si Kristo. Ano naman ang ating ginawa? Dahil binasa ko sa Biblia ang pagkakaiba ni Kristo sa tao, entonces hindi tao si Kristo. Tututol ba sila dyan? Prescription nila yan. Formula nila yan, kumbaga. Reseta nila yan, mga magulang at mga kaibigan. O ngayon, ano pa ang pagkakaiba ni Kristo sa tao? Basahin natin. Dito po sa Genesis 18:27. Ganito ang ating mababasa. Yun munang tao. Anong sabi rito? At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abo lamang. Ano po ang tao ayon kay Abraham? Alabok at abo. Sa ibang salita, ang tao galing sa lupa. Ang tao mula sa lupa. Mga magulang at mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Abraham, nangangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Ang tao po galing sa alabok. Pag tao galing sa alabok, mga magulang at mga kaibigan. Anong pagkakaiba ni Kristo? Siya ba ay galing sa alabok? Basahin natin. Dito mismo sa pahayag ng Panginoon sa Juan, sa Kapitulo 6 at talatang 38, ganitong nakasulat. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Anong sabi ni Kristo? Bumaba akong galing sa langit. Saan galing po ang Kristo? Sa langit. Hindi ba alabok si Kristo? Hindi po. Ang linaw Bumaba akong galing sa langit. Huwag niyong sabihin na nagsisinungaling si Kristo. Kaya nga doon sa unang Pedro 2:21 at 22, siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Sabi mismo, galing sa bibig ni Kristo, galing ako sa langit. Hindi siya alabok. Yan ay isa na namang pagkakaiba ng tao at ni Kristo. Ang tao galing sa alabok. Si Kristo galing sa langit. Yung
Ang tao galing sa earth, yun ang ibig sabihin. Galing sa alabok, galing sa abo. Si Kristo galing sa heaven o sa langit. May pagkakaiba na naman si Kristo sa tao. Sapagkat may pagkakaiba si Kristo sa tao, anong konklusyon batay sa INC? Hindi po siya tao, si Kristo, na gaya ng paniwala ng INC. Bakit po? Sabi nga ng INC, sapagkat may pagkakaiba ang wika, ang tunay na Diyos at si Kristo, ebidensya ang wika na hindi siya Diyos. Ito naman, ang ating pang-counter. Sapagkat may pagkakaiba si Kristo sa tao, hindi siya alabok, kundi galing sa langit, hindi siya tao. Malinaw po yan, Hindi pwedeng itanggi ng INC yan. Bagaman ang sabi nila, si Kristo ay tanging tao na di nagkasala. Ang hirap sa kanila, pagka hindi na pabor sa kanila, ginagawa nilang exception. Tao pa rin sa kanila, pero tao na hindi nagkasala. Tanging tao. Samantalang ang kanilang paniwala, sapagkat may pagkakaiba, yun ang katunayan na hindi Diyos si Kristo. Kaya nga inihahanay ko lamang sa inyo yung pagkakaiba naman ni Kristo sa tao ayon sa Biblia, para makuha natin yung konklusyon na dahil may pagkakaiba, hindi siya tao. Malinaw po yan, mga magulang at mga kaibigan. Ano pa ang katunayan? Hindi ba ang tao pag namatay, babalik sa alabok? Si Kristo sa langit bumalik kasi galing siya sa langit. Yung tao galing sa alabok, pag namatay, nabubulok. Babalik sa lupa, sa earth. Si Kristo hindi galing sa lupa, kundi galing sa langit. Hindi po siya nabulok umakyat po siya doon sa langit na kanyang pinanggalingan. Ngayon, ikatlong pagkakaiba. Ano pa ang pagkakaiba ni Kristo sa tao na dahil sa pagkakaiba o difference na ito or mga differences sapagkat pangatlo na ito, ito ang katunayan na hindi siya tao. Basahin po natin dito sa Lucas 1:31 at 34. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Anong sabi ng anghel kay Maria? Maglilihi ka sa iyong tiyan. Manganganak ka ng isang lalaki. Sino yun? Tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus. Anong sabi ni Maria? 34. Basahin po natin. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito na ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? Anong sabi ni Maria? Siyempre, naggulumihanan siya. Nagtataka siya, kaya natanong niya, paano mangyayari ito? Hindi ako nakakakilala ng lalaki. Anong ibig sabihin ni Maria nung hindi ako nakakakilala ng lalaki? Wala po siyang physical at intimate contact sa lalaki. Kumbaga, wala siyang naging kasiping na lalaki. Kaya nga, alam ni Maria yung tungkol sa procreation. Kailangan muna magsisiping ang lalaki at babae. Yun yung sabi sa Genesis 4:1, at nakilala ni Adan si Eva at siya'y naglihi. Sabi ko nga sa inyo, merong medical na explanation dun kilala na bakit sinabi pang nagkakilala. Yung po kasing reproductive cell
na galing sa lalaki at yung reproductive cell na galing sa babae, na yung sa babae ay naroon sa tiyan o sa bahay bata o sa ovary, at yun namang sa lalaki ay nasa testes, kailangang mag-meet o magkilala yun. Yun ang ibig sabihin dun eh. Kaya nga sabi ni Maria, paano kung maglilihi? Paano kung manganganak ng isang lalaki na tatawagin Jesus ang pangalan? Hindi ako nakakakilala ng lalaki. Wala siyang naging kasiping, yun ang ibig sabihin. Kaya imposible. Parang yun ang ibig sabihin ni Maria. Paano mangyayari ito? Paano kung maglilihi? Paano kung manganganak? Ibig sabihin, yun nga po eh. Para maglihi at manganak, kailangan na makilala ang wika ng lalaki yung babae o magkaroon ng physical, intimate, pribadong contact. Yun ang ibig sabihin. O sa ibang salita, shipping. Wala nga yun eh. Anong katunayan na walang shipping na nangyari? Basahin po natin. Dito sa Mateo, hindi ba kaya nga gustong hiwalayan ni Jose? Pero anong katunayan? Diretsa na. Dito sa Mateo 1:25, at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Hindi nakilala ni Jose si Maria. Maliban na lamang, ayun, sabi rito, hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak yung lalaki na pinangalan ng Jesus. Ibig sabihin, pagka panganak lamang ni Maria kay Jesus, saka lamang nakilala ni Jose si Maria. Nagkaroon sila ng physical, intimate, na contact o na relasyon. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga, kung si Jesus ay hindi resulta ng procreation o yung sinasabing pagsisiping o pagkilala ng lalaki at ng babae o yung pagmimit ng reproductive cell ng lalaki at ng babae, hindi siya tao. Yun ang pagkakaiba nung Kristo o ni Jesus sa tao. Ang tao ay bunga ng procreation, except si Adan at si Eva. Baka naman pilosopuhin ng iba. Bakit si Adan? Nilikha nga prototype nga yun Si Adan nilikha sa alabok. Si Eva nilikha rin sa alabok sa pamagitan ng tadyang ni Adan. Pagkatapos nun, binasbasan sila, si Adan at si Eva, magpalaanakin. Procreation na yun. Lahat ng tao, pagtao, dadaan sa procreation o mga magulang at mga kaibigan. Magkakaroon ng physical, intimate, pribado na contact ang lalaki at babae, ang mag-asawa, magsisiping, na pag nag-meet yung cell, parehong may cell yan reproductive cell. Merong similya, sabi nga, at meron namang sa babae ay may tawag din doon, mga magulang at mga kaibigan. Kailangan mag-meet yun. Pag nag-meet yun, maglilihi na ang wika sa bahay bata, yung babae. Walang ganoon kay Jesus. Kaya nga gustong hiwalayan ni Jose si Maria. Wala pa silang physical contact, manganganak na. Ibig lang sabihin, iba si Kristo sa tao. Si Kristo po, mga magulang at mga kaibigan, gaya ng ating napakinggan, hindi nagkasala. Samantalang sabi, lahat ng tao
nagkasala. Si Kristo po, ayon sa Biblia, ay hindi galing sa alabok o sa lupa, siya'y galing sa langit. Si Kristo ay hindi bunga ng procreation o ng pagsisiping ng lalaki at babae. O yan ang mga pagkakaiba, yan ang differences na nagpapatunay na si Kristo ay hindi tao. Ayon po sa argumento o paniwala ng INC sa kanyang pasugo na sinundan lamang natin. Hanggang dito po, sana'y makatulong sa inyong pagsasaliksik ang ating ginawang pagtalakay. Salamat po sa inyong pagsubaybay.